Bakit kaya may green tapos may ilaw? Dati walang ilaw, ngayon may ilaw. Hello mga amigo, mga amiga, gwapo-gwapa. Sana makinig kayo. Salamat Panginoon sa mensaheng binigay mo sa akin. Ngayon, nasa ano ako? Galatia 4. Galatia 4:2 hanggang pababa. Sapagkat siya'y nasa pamamahala pa ng mga tagapangasiwa sa loob ng panahong itinakda ng kanyang ama. Gayon din naman ang hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo'y nasa ilalim ng mga tuntunin ng sanlibutan ito. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama. Ama ko, kaya't hindi ka na alipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw'y tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Malinaw ba yun? Salamat po. Amen po. Salamat po, Panginoon. Sana naunawaan na to. Ito, binigay sa akin. Parang bumalik tayo sa umpisa. Pinanganak siya ng babae. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayoy tayo'y mabibilang sa mga anak ng Diyos upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban. Tandaan natin to, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak. Nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama. Ang Ama. Nag-react yung Holy Spirit ko. Pwede na natin siyang tawaging Ama. Ang Ama ni Jesus, at pwede na nating tawagin siyang Ama din. Dahil nga nakasulat pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak. Malinaw ng kanyang anak. Nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama. Diba? Pwede na tayong tumawag ng Ama sa Panginoon. At hindi ka nalipin, kundi anak. Hindi ka nalipin ng sanlibutan ito, kundi anak. Pagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Tagapagmana na tayo sa kalooban ng Diyos. At pwede na tayong tumawag ng Ama. Diba? Yun nga, nananalangin ako yun. Lagi kong inaano. Father God, Papa God, yun ang lagi kong diretso yun. Diretso sa Kanya. Hindi na paligoy-ligoy. Ganyan ako manalangin. At hindi ako humarap sa sa wall ako humarap. O kaya sa hindi ako humarap sa mga rebolto. Yun, totoo yun. Sa mga larawan, hindi ako humarap. Kahit dito, pwede naman ako dito manalangin. Kung gugustuhin ko talaga, pwede. Ginagawa ko rin paminsan-minsan. Kung saan, dahil hindi naman namimili yung Huwag lang tayong humarap sa mga Diyos-Diyusan. Dahil ayaw ng Panginoon, humarap tayo sa mga Diyos-Diyusan. Sa mga larawan, sa mga gawa sa kahoy, ginto, pilak, at kung ano-ano pa dyan, di ba? Inutos na yan sa atin yan doon sa Exodus, nandoon. Sa Deuteronomy, nandoon rin yun. Kahit dito sa mga babasahin na binigay niya sa atin, ayaw niya talagang humarap tayo dahil hindi naman yan dapat natin ang harapin.
Kaya nga, pumasok tayo sa loob ng ating silid, doon tayo manalangin ng taimtim. Habang wala pa siya. Pwede tayong sumamba habang wala pa siya. O pansamantala. Diba? Ang linaw-linaw, nakasulat yan lahat dito. Huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga, alam nyo na, sa sanlibutan. Mga kautusan ng sanlibutan. Dahil malinaw naman na Diyos-Diyusan yung mga inaano nila. Sumaharap sila sa Diyos-Diyusan. O, diba? Tama naman, diba? Kaya, unawain natin to kung gusto nating mabago ang ating mabiyayaan talaga tayo ng nakasulat dito upang ipakilalang kayo mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu at tayo na'y tagapagmana. At pwede na natin siyang tawaging Ama. Diba? Ang linaw-linaw nakasulat. Pagbata pa tayo, nasa pamamahala pa ng mga tagapangasiwa sa loob ng panahong itinakda. Nakapaloob pa tayo sa mga tagapamahala. Nakasulat naman, gayon din naman, ang hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo nasa ilalim ng mga tuntunin ng sanlibutang ito. Ang linaw. Sana naunawaan natin. Nasa tamang edad na tayo, ayun. Nasa tamang nagulang o sa takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae. Nung panahon na yun, doon na tayo na pinagkalooban ng Espiritu. Pinagkalooban na tayo ng Espiritu ng kanyang anak. Ito binigay sa akin ngayon. Dito niya ako tinuro. Sa Galatia 4:2 hanggang 7. Ito yung nabasa ko. Basahin niyo po muli at unawain para malaman natin ang tunay na katotohanan. Yung nakaunawa dito, alam na to. Salamat po kung kayo nakikinig. Bakit may ilaw, no? Salamat muli, Panginoon. God bless. At syempre sa aking Holy Spirit, naway sumasa atin lagi ang Panginoong Diyos. Lagi niya tayong subaybayan. God bless.